At update po tayo mula dyan sa may Bicol region. Itinaas po ang alerto dyan sa may bahagi ho ng Mayon dahil sa patuloy hong mga aktibidad ng naturang bulkan. May live report po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Bombo Genesis, Bombo Ever, itinaas na sa Alert Level 2 ang alerto ng Bulkang Mayon kasabayan ng pagpasok ng unang araw ng taong 2026. Kasunod na rin ang pagtaas ng mga parametro na binabantayan ng mga kinauukulan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay nakapagtala ng 47 rockfall events simula kahapon hanggang madaling araw ng Enero 1 sa kasalukuyang taon. Nangangahulugan umano ito na mayroong umakyat na magma na tumutulak pa itaas sa mga bato. Maliban dito ay nakita rin ang pamamaga sa naturang bulkan. Ayon pa kay Bacolcol na 3 senaryo ang binabantayan sa kasalukuyan, kabilang na ang pagkakapareho noong 2023 eruption kung saan nagkaroon ng effusive eruption na tumagal ng 6 na buwan. Ikalawa naman ang pagkakahalintulad noong 2018 eruption kung saan nagkaroon ng explosive eruption na tumagal lamang ng 2 buwan, at ikatlong senaryo naman ang tinitingnan ay ang paunti-unting pagkawala ng unrest. Sa kabila nito ay sinabi ng opisyal na hindi pa naman kinakailangan na ilikas ang mga nasa extended danger zone dahil ginagawa lamang niya ito kung itinaas na sa Alert Level 3 ang alerto ng bulkan dahil na rin sa banta ng lahar flow. Samantala, mahigpit naman ay pinagbabawal ang anumang human activity sa 6-kilometer radius permanent danger zone dahil na rin yan sa banta ng Mayon Volcano, at pinag-iingat pa rin ang mga naninirahan sa extended danger zone. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis ay nakahanda naman umano ang mga local government units dahil una na nga itong pinulong ng lalawigan ng Albay kaugnay ng mga aktibidad na naitala simula pa noong Disyembre 1 noong nakalipas na taon. How's that, Bombo Genesis? Oo. One question lamang, Bombo Radio Legazpi. Yung mga rockfall events, kasi sabi ng FIVOX ay medyo tumaas yung mga rockfall events sa mga nakalipas na mga araw. Nadidinig pa doon sa mga mismong community kung saan maraming mga tao? Kasi I understand na medyo malayo-layo yung mga community dyan, kasi pinagbabawalan silang magtayo ng mga tahanan doon sa malapit sa bulkan. Pero kapag nagkakaroon ng rockfall events, naririnig ito sa mga communities? Actually, Bombo Genesis, itong mga rockfall events ay hindi naman gaanong nararamdaman at naririnig dito sa may mga kabahayan na sa Mayon Unit area. Subalit kung papasok ka doon sa danger zone ay mararamdaman at maririnig umano ito. Subalit sa mga oras na ito, Bombo Genesis, ay tulad nga ng nabanggit mo ay pinagbabawal na yung pagpasok. Itinuturing na no man's land itong 6-kilometer radius permanent danger zone. Subalit itong mga high-tech na mga digital cameras ay nakikita na, Bombo Genesis, yung pagdaos-dos ng mga bato, itong tinatawag na rockfall events mula doon sa bunganga ng Bulkang Mayon, Bombo Genesis. Oo. Sige. Maraming salamat. From time to time, makiki-update kami dyan sa may Bicol region. Maraming salamat, Bombo Romela, Bombo Radio Legazpi. Yan muna ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.